naman pag lumabas ka, mukhang kunyang ka pa rin, 'di ba? So syempre makaayos-ayos din. O 'di ba? Naka-makeup or ganun, posing doon, posing dito. Hello everyone! Welcome back to Jen Mimi Channel. So today, pag-uusapan natin, ang topic natin ngayon ay expectation versus reality. O, andito na naman ako, magyama-yama na po, magyaw-yaw ha. Well, anyway, kung may bago pa lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated na naman kayo sa susunod na videos. So, ano ba? Expectation versus reality as OFW. Buhay OFW, alam naman ninyo yan. Pero, ang totoong nakaalam, yung talagang nag-abroad lang, yung OFW lang talaga. Kasi, ang ina-expect sa ibang tao na ang OFW ay ang sarap ng buhay, 'di ba? So, yun ang akala nila. Kasi, hindi naman sila naka-experience kung ano talaga ang totoong buhay ng OFW, 'di ba? So, ang hirap. Yung dati, ina-expect ko talaga na Pinas to Hong Kong, so okay, nakapag-abroad, ay, ang ganda ng buhay, 'di ba? Pero in reality pala, pagdating doon, so ang hirap pala, lalo na namimiss mo yung pamilya mo. So, ayun mga kapatid, ina-expect ko talaga yung sa Hong Kong is okay naman ang buhay, okay naman. Kasi iba din ang sahod i-compare sa Pilipinas, 'di ba? Kasi sa Pilipinas lang kung anong posisyon ka, hindi naman din makaano sa sweldo ng Hong Kong. Okay naman din. Siguro ang sahod ng Hong Kong is parang head of office ka na diyan sa Pilipinas, 'di ba? Kung iisipin. Pero 'yun lang. Pero hindi nila alam kung gaano kahirap ang buhay OFW lalo na sa Hong Kong, 'di ba? Yung ina-expect mo na makatulog ka ng maaga, pero ayun, maagang magtrabaho at saka sa Hong Kong walang relax time, 'di ba? Straight talaga hanggang 16 hours. Imagine that, 16 hours ka magtatrabaho. 'Yun. Pero ina-expect ng ibang tao na, oy, ang ganda ng buhay, Hong Kong ha, ang gandang pakinggan, Hong Kong, 'di ba? Ang sarap pakinggan na sa lugar na Hong Kong, ang ganda. 'Yun, maraming nag-ambisyon na, ay, ang sarap pumunta ng Hong Kong. Gusto kong mag-abroad, pupunta ng Hong Kong, sikat ka na. Pero pagdating mo sa Hong Kong, oh my God. 'Yun na lang mga kapatid. So, ina-expect nila kasi syempre sa Hong Kong, marami namang mga views na okay naman din. So, syempre, yun talaga. Ina-expect ng mga tao na ang ganda ng buhay OFW. Lalo na sa Hong Kong dati. 'Di ba? Yun bang, syempre, isang araw ka lang nakapag-relax. Syempre naman, 'di ba, alangan naman pag lumabas ka, mukhang kunyang ka pa rin, 'di ba? So syempre makaayos-ayos din. O 'di ba? Naka-makeup or ganun, posing doon, posing dito. So 'yun, so in-expect ng mga tao, in-expect ng taga Pinas na okay ang buhay okay ang buhay OFW, okay ang buhay abroad. 'Yun. Pero hindi nila alam in reality, yun lang naman. Syempre, naka-abroad na, di may kunting naman, nakapag-level up. Yun bang yung cellphone natin, is yung camera natin is nakapag-upgrade naman tayo ng camera, yung cellphone, di okay naman siya. Kahit in reality na malaki ng eye bag, yung mukha natin, ay pero sa picture, maganda tayong tingnan, di ba? Then, yun, di ba? Ang camera, syempre, ang camera, nakipag sa'yo yun bang ang kinis-kinis mong tingnan, yun. Pero hindi alam, in reality, oh my God, ang kamay, ang gaspang ng mga kamay natin, yung eye bag, ang laki-laki na. Pero syempre, kaibigan natin ang kamera, so ganda nating tingnan. That's the, yun talaga. So, yun. Buhay OFW sa Hong Kong is ang hirap talaga. Ang hirap. Magtrabaho ka 16 hours. Ako talaga, experience ko dati is 16 hours talaga ang trabaho ko. Kaya iniisip ko, sana
mag 2 years na ako, tapos yun, apply agad para Canada. Syempre, doon tayo nag-expect na naman na ang buhay Canada is okay. Ang ganda ng buhay Canada, 'di ba? So, nagmamadaling mag-apply dito sa Canada, pero hindi naman madali. Yung iba ina-expect na madali lang pag-apply, pero ang hirap talaga din mag-apply. Dito, paswerte lang. Paswerte lang talaga na makapag-apply dito sa Canada. Swerte-swerte lang din. So, ayun, kami naswerte naman din. So, ina-expect talaga na yun, dito sa Canada, syempre Saturday, Sunday off. So, yun, parang ina-expect na, oh, Canada, ang sarap ng buhay, di ba? Oh, Canada, may snow. Oh, Canada, yun mang ina-expect mo talaga na, ano, pero in reality, pagdating na dito, yung ina-expect mong maaga kang makatulog, hindi pa rin. Kasi minsan, late ka pa rin magtrabaho. Lalo na namin, mga caregiver. So, late pa rin ang sa trabaho. Maagang mag-start at saka late pa rin matapos. Yun, ina-expect mo nga, yun. Kasi, alam nyo na, sa kontrata, makikita na, ilang oras lang, 7 hours. Pero hindi pa rin yan. Hindi pa rin tayo makaiwas. Siyempre, maraming gagawin. Ayun, lalo na bago ka pa lang. So, yun. Pasensya na lang muna kasi syempre may plano pa tayo. So, tiis-tiis na lang. Tiisin na lang muna. So, yun, ina-expect na, ilang oras lang ang trabaho. Pero in reality, aabot pa rin ng 10 to 12 hours. Ayun, then, ang sahod, yun lang. Hindi naman masyadong malaki yung ina-expect nila na ang laki-laki ng sweldo. Okay naman, ang laki nimo, ang laking pakinggan, ang laking isipin na yun, kung ikumpara sa Pilipinas, ikumpara sa Hong Kong. Pero yun pa rin, syempre marami ng mga dagdag na gastusin. Yung sa Pilipinas, sa Hong Kong, makabili tayo ng SIM card na mabili natin. Dito hindi ka makabili, may ka pa, nagkukuha ka pa ng plan, kung ano-ano. So, dagdag bayad, di ba? So, may kukuha ka pa ng mga insurance, kung ano pa. Then, syempre, may pa dito, may tax pa. So, yun talaga. Ina-expect mo ang ganda ng buhay. Pero, in reality, yun pa rin. Same pa rin. Syempre, lalo na sa mga baguhan. So, syempre, alangan naman, expect ka makaipon agad. Hindi yan. Na-expect mo na marami kang cash, walang usong cash dito. Yun, card marami. Yun talaga ang buhay. Na-expect mo ba na asos ang ganda ng buhay? Yun bang iniisip mo na yung ang ibang tao, yun dyan sa Pilipinas, ang ganda ng buhay ha? Yung mga classmate, uy, andyan ka na sa Canada, ang ganda ng buhay mo ha? Anong magandang buhay? Naisip niyo lang. Yung sasabihin nila na, uy, ikaw ha, dato ka na. Anong dato? Oh my God, alam niyo yung dato? Yung sasabihin na sa Bisaya, dato, uy, dato ka na. Anong dato? Mayaman ang iniisip nila. Iniisip nila na mayaman na kasi andito sa Canada. Pero hindi nila alam, in reality, ayun pa rin. Syempre, di ba, may pamilyang suportahan. Syempre, hindi lang pamilya, yung iba pang mga natin, yung dapat tulungan, mga relatives. So, ayun, wala ka pa rin. Yung ina-expect na maraming tayong pera, wala pa rin. Wala pa as of now. Yun talaga ang expectation na yun, makapag-ipon ng malaki. Syempre, sa ngayon, hindi pa. Yun talaga ang ina-expect ng buhay dito sa Canada. Syempre, maraming nangarap na pumunta dito. Yun, di ba? Pero in reality, pag andito na kayo, malalaman ninyo kung ano ang buhay dito sa Canada. Yun na nga, ina-expect na Saturday, Sunday off. Pero syempre, pag gusto mo ng dagdag income, syempre hanap ka pa rin ng mga part-time para dagdag naman. Yun ang ina-expect na Saturday, Sunday, gala dito, gala doon, pero in reality, ayun, nag-part-time, yun talaga, kuskus, banat, yun ang totoo. Yun talaga ang totoong buhay dito sa Canada. Ang hirap. Hindi naman sasabihin, ang ganda lang pakinggan, nandito ka, dito sa lugar na to, gandang pakinggan. Pero in reality talaga, pag andito ka na, ay naku, ang hirap talaga ng buhay. Yun. So, ayun. And then, ina-expect mo na after 2 years o ilang taon, 3 years ka dito sa Canada or 2 years,
pwede ka nang umuwi, pero in reality, hindi pa pala basta-basta umuwi mga kapatid. Kasi sa pamamasahe pa lang, ang mahal ng bayad, ang mahal-mahal na ng ticket. So, wala talaga. Kailangan pa talagang mag-ipon, So, wala talaga. Daming expectation. At in reality, iba talaga. Kailangan pang magtiis. So, ayun. Lalo na ngayon, sa sitwasyon ngayon, wala. Yung ina-expect mo talagang makalabas ka, pero hindi makalabas, yun talaga ang totoo, yun ang resulta. So, yun, mga kapatid. Dami nating ina-expect, pero iba pala ang totoo. Diba? So, yun lang. Yun lang ang masishare ko sa inyo, expectation versus reality. Sa susunod na naman, another yaw-yaw na naman, ha? Huwag kayong mawawala. Anyway, maraming salamat mga kapatid sa laging pagsuporta, sa laging pagbisita dito sa channel ko. Thank you talaga. Thank you sa inyong lahat. God bless you all. Siga na lang bahala sa inyo. Thank you.